What's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, meron lang po ako tatlong bagay na gustong ibahagi sa inyo. Tatlong bagay na importante kung bakit maaari pang makancel o mapurnada yung pagpunta nyo rito sa Japan para makapagtrabaho. Itong tatlong bagay na to ay napaka-importante po na ito mga kakwento, no? Hindi lang po ito yung haka-haka o kwento-kwento na ginagawa ko ito, gumagawa ang kwento para i-share sa inyo. Hindi po. Ito po ay totoong nangyayari. At nangyayari po talaga sa mga kasamahan ko. So, ito tatlong bagay na ito gusto kong ibahagi sa inyo para kahit paano maging aware po kayo. Ano-ano nga ba yung tatlong bagay na ito? Una-una dyan ay yung pag-aaral natin ng Japanese language dyan sa Pilipinas. So, dahil nga po sa number one na ini-require ng Japanese government na kahit paano yung mga Pilipino na gusto makapagtrabaho dito sa Japan o yung mga tinatawag nilang trainee visa. Kahit paano nakapagtapos ng Japanese language o napag-aaral ng Nihongo dyan sa atin sa Pilipinas. Para pagdating dito, kahit basic lang ay meron po tayong kaalaman. Lalo-lalo pagdating po sa trabaho kasi yan po ang pinaka number one ng magiging sandata na magiging kasangga nyo pagdating nyo dito sa Japan. Pagdating nyo sa mga company dito, lalo pag kayo ay mag-isa lang. So wala kayong pwedeng pagtulungan, wala po kayong ang mga Hapon po ay hindi po nag-i-English. Hindi po lahat ng Hapon ay marunong mag-English at bibihira lang po yung Hapon talaga marunong mag-English. Kaya po pinag-aaral po tayo ng mga employer natin ng Japanese language diyan sa Pilipinas. At hindi po sila ang mag-a-adjust ng lengguwahe natin. Tayo po ang mag-a-adjust sa lengguwahe nila. So tayo po makikisama dito. So ang number one pong tutulong sa inyo dito ang Nihongo. Kaya napaka-importante po na at paano ay nakapagtapos tayo ng pag-aaral sa Pilipinas ng Japanese language. Ngayon, pwede pong ma-cancel yung kontrata nyo ng mga agency o ng mga staff ng agency dyan sa Pilipinas kung kayo ay magiging pasaway, kung kayo po ay papasok kung kailan nyo lang gusto, kung kayo po ay magiging school bukol. Kung halimbawa, papasok ka ng Lunes, absent ka ng Martes, Miyerkules, Huwebes. Tapos ang klase nyo buong maghapon, papasok ka lang ng 2 hours, 3 hours. So madidismaya po ngayon yung agency at ma-report po kayo sa inyong mga employer na gano'n nga po yung pang performance nyo sa pag-aaral. So ngayon, maaaring cancel ng mga agency kahit kayo po ay nakapirma ng kontrata. Pwede po i-cancel ng agency yan. Ang ipasok po nila ay yung pong reserve na tinatawag. Kasi po pagka sa mga nasa-select po, meron pong tinatawag silang reserve. Sigurado po yan. So ngayon, kung kayo pa ay pasaway, sigurado po ika-cancel po ng mga agency yan ng staff ninyo yung performance niyo pagkaganyan. I-report po kayo sa mga employer niyo dito sa Japan. So, napaka-importante po na sumunod po tayo pagka sinabing mag-aaral po talaga. Okay? Kasi yung unang paliwanag po yan lang po talaga tutulong sa inyo dito pagdating nyo dito sa Japan. So napaka-importante na mag-aaral po tayong maayos. Yan po yung unang-una natin yung pag-aaral ng Nihongo. So, pangalawa mga kwento, pagdating po sa mga papeles. So, napaka-stricto po ng mga papeles ng mga agency natin sa Pilipinas. So, ako na nagsasabi sa inyo, wag ko kayong magpapasa ng mga falsifikado o mga peke na inyong magiging requirements. Kung ano po yung original na hinihingi po ng agency, yun po ang ibigay ninyo. Wag po kayong magpapagawa sa mga lalong-lalo sa paggawaan ng mga peke. Alam po yan sa Maynila, marami pong ganyan. So, madidetect po din po ng agency yan. Ako na nagsasabi sa inyo, simulat sa pool ng inyong paghihirap, masasayang po lahat pagka ang pinasa nyo mga papel sa agency ay peke o gawa-gawa nyo lang. Pagka na-detect po yan, kahit kayo po ay nakapirma na ng kontrata, kahit kayo po ay tapos na sa pag-aaral ng Nihongo, pagka yung mga papel nyo ay peke, sigurado po ika-cancel ho ng agency nyo yan. So kung ano po yung sinabi ng agency yung ipasang original, make sure na kayo po yung tao na nakalagay sa papel. Napaka-stricto po ng Japan at ng mga agency po dating sa ganyan, ng mga papeles. So yun po mga komento, yung pangalawa yung papeles. So ito pong pinakahuli ay ito po yung pinaka-importante sa lahat ng babanggitin kong tatlong bagay na dapat paghandaan. Kasi po sa pag-apply dito sa Japan, sa mga agency natin sa Pilipinas, ay yung una pong pre-medical na tinatawag, doon po ay sure po nila na kayo po ay fit to work. So mayroon po kayong tinatawag na pre-medical bago po kayo isalang sa kung anumang pagdadaanan nyo para sa pag-apply dito sa Japan.
kayo po dadaan muna sa pre-medical. So, i-make sure ng mga agency na kayo po ay walang sakit o fit to work. Parang sa ganun, pag inasikaso nyo yung papeles nyo, mga lahat ng skill test ng Japanese employer, lahat yan, ipasa nyo na mga kakwento, ano? At gumastos na rin kayo para hindi mo masayang yung pag-apply nyo rito, lalo na sa pera. Ngayon, bago kayo totally pupunta ng Japan, mayroon pong tatawag na final medical. So, ang i-advise ko po, pagdating bago dumating yung yung araw ng flight ninyo, ay ingatan niyo pa rin yung kalusugan ninyo kasi diyan maraming bumabagsak sa final medical. Pagka yung sakit niyo ay hindi kayang gumutin ng, wag naman po sana ay yung sakit ninyo ay nakitaan kayo ng sakit tapos hindi kayang gamutin ng 3 hanggang 6 na buwan, so ipepending na ho yung flight nyo papunta rito sa Japan. Kahit nakapirma na ho kayo ng kontrata, kahit na may plane ticket na kayo, once na kayo nakakitaan ng medyo malalim na sakit at hindi kayang gamutin ng 3 hanggang 6 na buwan, so dyan na ho ipepending na ho yung flight nyo papunta rito o ikakancel na yung kontrata nyo. Bibigyan kayo ng siguro at 1 year to 2 years para makapagpagaling. And then pwede kayo ulit mag-apply. Pero pagka hindi na ho gumaling yun, i-reject na ho yung application nyo papunta rito sa Japan. Kaya napaka-importanting alagaan nyo pa rin yung sarili nyo. Umiwas kayo sa mga pinagbabawal, lalo sa kalusugan. So yun lamang po mga kwento. So binahagi ko yung gatong 3 bagay na importante po talaga ito. Kasi nangyayari po talaga ito. Hindi lang po ito haka-haka. Binahagi ko yung ganito para kahit paano maging aware yung mga papunta na dito, na hindi ho porket nakapirma na tayo ng kontrata siguradong 100% na lilipad na tayo dito papunta sa Japan. So yun lamang po, sana makapagbigay tayo ng idea sa mga kasamahan nating nangangarap makapunta rito at makapagtrabaho dito sa Japan. Salamat.